ipinakilala ng Taiwan ang bagong multi-layered air defense system na tinawag na TDOM upang palakasin ang depensa nito laban sa mga banta ng kaaway at tugunan ang tumitinding tensyon sa China, ayon kay President Lai Ching-te nitong Biyernes, October 10. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lai na layunin ng proyekto na bumuo ng mas maigpit at epektibong air defense system na magbibigay protection sa mamamayan at hindi siya matitinag sa banta ng China na kung magpaproduce ito ng maraming nasabing air defense system ay tutuluyan nila ang Taiwan na lusubin ito. Sinabi ni Lai na puro na lang dakdak ng dakdak ang ginagawa ng China na obvious naman na nababahala ito sa kanilang TDOM air defense system. Saad niya, "We will accelerate our building of the TDOM, establish a rigorous air defense system in Taiwan with multi-layered defense, high-level detection, and effective interception. We are not afraid of China, and we do not terrorize those who like them. Maybe they are just afraid of the system we will use." Bagamat hindi pa naglabas ng detalye si Lai, iniulat ng Reuters na layunin ng TDOM na katulad ng Iron Dome system ng Israel, isasama umano sa isusumiting special defense budget bago matapos ang taon ang pondo para rito. Kasalukuyang nakadepende ang Taiwan sa US-made Patriot missiles at sa sariling gawang Skybow air defense system. Nitong nakarang buwan, ipinakita rin ng bansa ang Chiangkai missile na kayang sumalo ng mid-level ballistic missiles at mas mataas na altitude kaysa sa Patriot missile ng Amerika. Tinuligsa naman ng China ang panibagong inisiatiba ni Lai na ito. Ayon kay Chinese Foreign Minister spokesperson Guo Jiakun, he feddles the separatist policy of Taiwan independence. We should learn from the lessons of history and ensure that the tragedies of war are never repeated. Sabay babala na ang paghahangad ng kalayaan ay magdadala lamang ng gulo sa rehiyon. Giit ni Lai, dapat itakwil ng China ang paggamit ng pwersa o pananakot upang baguhin ang status quo sa Taiwan Strait. Samantala, sinabi ng isang opisyal ng US administration na tinatanggap ng Amerika ang pangakong ito ni Lai na palakasin ang depensa ng Taiwan at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Ang anunsyo ay ginawa ilang araw bago ipagdiwang ng Taiwan ang National Day na ginugunita ang 1911 uprising na nagpatalsik sa huling dinastiya ng China at nagtatag ng Republic of China ang opisyal na pangalan ng bansa hanggang sa kasalukuyan. Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Miyerkules ang 8 bagong petroleum service contracts para sa oil exploration area sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na sinabi ng gobyerno na magbibigay daan para mapabilis ang domestic energy exploration and production. Ang 8 kontrata na sumasaklaw sa mga exploration areas sa buong Sulusi, Cagayan, Cebu, Northwest Palawan, East Palawan at Central Luzon ay ang pinakamalaking batch ng PSC na iginawad sa isang panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Sama-sama ang mga kontrata ay kumakatawan sa isang potensyal na investment commitment na humigit kumulang $207 million o humigit kumulang 12 billion pesos sa loob ng 7 taon panahon ng pagsasaliksik. Kasama rin sa mga bagong kontrata ang unang competitive bid round sa mundo para sa native hydrogen, isang malinis, zero carbon ang pinagmulan ng enerhiya na sinabi ng Pangulo na napakalaking pangako para sa ating bansa at para sa mundo, kasama ng co-managed petroleum projects kasama ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa isang payag, sinabi ng Department of Energy na lahat ng 8 PSC ay sumasailalim sa isang transparent at competitive selection na process sa ilalim ng Philippine Conventional Energy Contracting Program. Tiniyak nito na ang mga karapatan sa pagsasaliksik ay ipinagkaloob sa legal, financial at technical na mga kwalipikadong tagapagtaguyod. Sa isang mensahe sa mga mamayag, sinabi ni Energy Secretary Janet Garin na hindi nila inaasahan ang magpapaalam sa China, lalo na sa PC-86 na matatagpuan sa baybayin sa kanluran ng Palawan sa West Philippine Sea. Noong Miyerkules, maaari na ngayon simulan ng mga service contractor na mula sa Amerika ang kanilang mga aktibidad kabilang ang mga geological at geophysical na survey tulad ng seismic at aeromagnetic na pag-aaral upang matukoy ang mga drillable na prospect na may potensyal na matuklasan ang parehong mga native na hydrogen na reservoir at mga bagong petrolyo. Ang mga service contractor ay magpupundo at magsasagawa ng mga educational scholarship, capacity building at community development program kahit na sa maagang yugto ng pagsasaliksik ayon sa DOE. Sa sandaling magsimula ang production, higit na makikinabang ang mga host na komunidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng infrastruktura, mga programang panlipunan at mga lokal na oportunidad sa trabaho na nabuo ng mga proyektong ito. Ayon sa Department of Energy, ang 8 PSCs ay sumasailalim sa panibagong kumpiyansa ng mamumunan sa upstream energy sector ng Pilipinas
na nagbubukas para sa mga bagong gas exploration initiative sa gitna ng pagbaba ng Malampaya Gas Field.